Diba? Ang sayang pagmasdan ng mga taong abala sa umaga, di ba mahal? Tama ka, mahal. Kasi ang gumising sa umaga kung ganito yung dadating. Picture, Mimi! Sige. Papasok na muna ako, ha? Liligpitin ko lang yung higaan natin. May muna kita, mahal. Sige, mahal ko. Basta huwag kang magpakapagod, ah. Oo. Maayos lang ba kayo? Maayos lang kami. Wala kaming kailangan. Sa katunayan, masarap na yung mga kabimot, donut. Swak na swak! Salamat sa papuri. Basta't pag may kailangan kayo, tawagin nyo na ako. Sige, ipagpatuloy nyo lang. Pasensya sa bala at salamat. Wala iyon. Ay, kay gandang araw. Magandang araw, ginoong Naifan. Aba, magandang umaga rin. Ang sagla niyo naman tingnan. Eto, pabahan ko sa inyo. Ay, Dalawampung satan na halaga ng matamis ay hindi pinaghihirap ng pamilya. Lalako ka nun. Lalako. Paalam. Bab. Kay siglang pagmasdan ng mga batang iyon. Uy, bigyan mo ako ng mainom. Bilis! Kaibigan, magandang umaga. Halika sa aking kapihan na may pagtimpla ng kita ng kape nang may masmasan ka. Heto, kaibigan, inumin mo ito at nang may masmasan ka at nang uminit ang iyong pakiramdam. Salamat, kaibigan. Walang anuman iyon. Kainis! Ang dumi na ng pako. Tama ka. Ano namang klaseng daan to? Napakaputik. Mga binibini, nahihirapan na kayo sa pagtatampisaw sa putik. O nga po sa gabal sa daan. At sa pa, nagdumihan ang mga sapatos namin. Ito po. At bukas, dadaan na naman kami dyan. Nakakapagod. At matatagalan pa kaming umuwi. Tama na yung pagmamaktol nyo. Mula ngayon, pwede nyo nang bitbitin inyong sapatos hanggang sa aking tindahan at dito na lang isuot. Talaga po? Maraming salamat po, Ginoong Naifan. Wala yun. O siya. Hugasan nyo na yung mga sapatos. Salamat po, Ginoong Naifan. Napakabusilak na inyong puso at pagbigay ng tubig. Wala yun. O sige na, muwi na kayo at magagabi na. Alam. Kaibigan, kailangan magsilbi ka sa gabi. Diyan mas maganda ang negosyo. Yayaman kang madali. Kaibigan, mas masarap matulog kaysa magpayaman ng mabilis.
malayo sa paghahangad ng kayamanan. Mas mabuti pa sila sa amin. Napakaswerte. Mahal, pumunta sana ako sa sinihan. Kung okay lang sa'yo. Mahal, okay lang naman. Basta't umuwi ka ng maaga ah. Mahal, masakit kaya! Sige na't magbibis pa ako. Sige, magpaganda ka ah. Magandang gabi. Anong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Anong Iabot mo sa akin ang iyong mga salapi. Bilis, lahat ng mga meron ka. di mo kailangan itapat ang kutsilyo yan sa puso ko? Di ba ba mo yan? Hindi! Sa panahon ito, patayan ng uso. Nagbabarilan ang mga tao. Pag pinatay kita, wala nang espesyal doon. Pag pinatay mo ko, hindi na rin masyado na mapagkataka. Kaya bilisan mo na. Pag hindi ko lang po ang iyong mga salapi, panitigilin kita ng kutsilyo. Ibigay ko sa iyo ang pera, pero hindi dahil sa kutsilyo. Ibigay ko ito dahil pang kailangan mo yan. Baka nakasalalay dito yung buhay at kamatayan. Ito, lahat ng pera, mayroon ako ay nandito. Kunin mo na, bibigyan na agad. Sino nakakalam? Siguro'y may sakit na ina. Siguro'y ilang araw na siya hindi titikim ng pagkain. Bisan mo, kunin mo na. Siguro'y maraming tao naghihintay sa iyo noon. Siguro'y iniisip nila mag-uwi ka ng pera o hindi. Maraming buwan maaaring nakadepende sa pag-uwi mo na may dalang pera. Hindi ko sasabihin sa mga pulis. Mga siyam na raan ang pera na dito. Hindi ba? Kunin mo na. Bakit hindi mo kunin? Alam kong hirap na hirap ka. Hirap tayo sa lahat ng mga araw na ito. Hindi ako naniniwalang masama kang tao. Sino ang may gustong maging magnanakaw kung maiiwasan niya? Maaari ring nagkasakit ang iyong ama at kailangan mo siyang alagaan. Dalhin mo ang pera, pero huwag mong ubusin lahat sa gamot. Maniwala ka sa akin. Magagamot ng doktor ang katawan, pero kailangan ng tao ang lunas sa isip at kaluluwa. Hindi mo kailangang mahanap ang kabanalan o kung saan ito nananahanap. Sapat na ang makadama ka ng kapayapaan sa iyong sarili. Iyon ay langit. At itabi mo ang iyong kutsilyo at makakadama ka agad ng kapayapaan. Ang isang lalaking may dalang kutsilyo ay hindi na nakakikilala ng kapayapaan. Nakakadama siya ng pagkatakot at pag-aalinlangan sa sarili at sa amoy ng panganib. Hindi tayo liligaya habang ang ating kamay ay nakadepende sa mga sandata. Dapat nasaksakin ko ang aking sarili, imbis saksakin ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dalhin mo na itong pera. Hindi yan magbibigay mula sa galit. Alam kong puno ang mga bilangguan, pero hindi ng mga taong kriminal. Isa kang lalaking tulad ko. Tulad ng ibang lalaki, kahit sinong lalaki, kahit isang ministro, ay ganyan din ang gagawin kung desperado. Hindi pa kita nakita kailanman at hindi pa ako nakikita kailanman ng gaya mo kung magsalita. Hindi ko kukunin ang pera mo, pero itatabi ko ang aking kutsilyo. Ngayon uuwi na ako sa aking ina gaya ng sabi mo. Masama akong anak. Lahat ng perang binigay ng aking inay, inubos ko sa karirang kabayo. Yung kakaunting natiray, inubos ko sa pag-iinom. Lahat ng tao ay nagkakamali. Ano ba ang buhay kundi magkakahalang eksperimento ang pagkakamali ng mga kaluluwan? Hindi malakas ang katawan ko. Alam mo? Narinig mo ba ang ko? Natatakot ako baka mayroon na akong TV. Ito ang nararapat sa akin. Masama akong tao. Ang dami kong ginawang masama. Hindi ako nararapat mabuhay. Pasanin lang ako ng mundo. Salamat at paalam.
Huwag ka muna umalis agad. Dito ka muna at mag-usap tayo. Gusto ba kitang makilala? Saan ka nakatira? Ang mga hilig. Ibig ko sabihin, ano ang mga pinaniniwalaan mo? Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Ano ang paniniwalaan ko? Hindi ko alam. Isa akong miserableng taong nilikha mula nang ako'y pinanganak. Wala akong hilig sa pakikisalamuha sa mga kapwa-tao. Kinasusuklaman ko iyon. Lahat ng tao ay ganun ang pakiramdam kong minsan. Kaya mo ba akong paniwalaan? Hindi ako interesado sa kahit ano. Sawang-sawa na ako sa lahat. Ang buong mundo'y parang hungkag. Walang kahulugan, walang ano paman na mapapangapitan o maigagalang ng tao. Nagbabasa ka ba ng libro? Dati, pero umayaw na ako. Bakit pa? Alam na alam ko kung ano ang laman nila. Wala kong hindi barilan, patayan, nakawan. Binabago nila ang mga lugar at mga pangalan, pero ganun pa din ang mga istorya. Swerte mo, hindi ka nagpakitang anumang takot o galit nang pagbantaan kita ng baril. Tiyak na papatayin kita. Ang daigdig na ito ay punong-puno ng mga lalaki na gustong magpakita ng galit. Mga lalaking marurumi ang isip na laging bumabalalas na mabubulok na raw ang sibilisasyon at moralidad. Hindi ko naniniwala na dahil may libu-libong tao ang napasama, ganon na rin dapat ang gawin ng tao. Hindi ako naparito dahil sa pera kundi para patunayan sa sarili ko na tama ang aking paniniwala. Sa buong buhay ko'y naghanap ako ng taong hindi pa ako naging buktot kasabay ng kabuktutan ng mundo. Para patunayan sa sarili ko na may nanatiling mabubuting tao sa mundo. At ikaw iyon. Hindi mong binuhay ang aking pagkatao. Ngayon, natuklasan ko na kung ano ang gusto kong tuntunin. Sana'y kunin mo ito, hindi ko to kailangan. Yan ang tatak ng mabangis. Sinumang lalaki na magdala ng kutsilyo ay walang awa o paggalang sa iba. Wala siyang ginagalang kundi ang kutsilyo. Wala silang panahon para panoorin ang paglubog ng araw o para umawit. Babalik ako para makita ka uli. Pero huwag mo nang ipakita sa akin ang kutsilyo. Yan ang kaaway ng isang malinis na buhay. Paalam. Anak! Saan ka pa nanggaling? Pinag-alala mo ako. Sabi ng mga kapitbahay mo, palagi ka lang wala sa bahay. Ano ba pinaggagawa mo? Oh, ito. Marami akong dala para sa'yo. Ito, oh. Ayos lang ako, inay. Ilagay niyo lang diyan ang mga dala niyo. Ito pera pang gastos mo. Sige nak, mauna na ako. Baka mauli pa ako sa trabaho eh. Paalam.